Isang magandang umaga, hapon at tanghali sa inyo lahat dyan mga kamamo. Napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon mga kamamo. Kahit ako na-excite ako ng pag-uusapan natin. Ano ba? Ang dapat ipagpasalamat or napakaswerte ng mga taong sinasabi natin na kung ikukumpara mo yung mga 10 years na dito sa mga bagong padating. Ano ba yung mga bagay na masasabi nila napakaswerte nila? Ngayon pag-uusapan natin ngayon sa vlog. Handa na ba kayo? Let's go! Na nga mga kamamaw, di ba isipin mo, yung 10 years na katulad ko na nandito ko is hindi natin na-experience yung actually sa mga nanonood, alam nila yun eh. Even 10 years na mas matagal pa sa akin dito sa Canada is ang kadalasan, di ba, yung makikita natin, hindi naman uso pa yung mga YouTuber, yung mga ganyan nag-YouTube o yung mga nag-vlog when it comes sa mga policy or sa mga bagay na malalaman natin dito sa Canada. Yun yung mga bagay na wala kami. Oh yeah! So syempre napakaswerte ng mga taong nandito na ngayon o yung mga padating. Ibig sabihin hindi nandito ngayon, yung mga padating at saka yung mga bago pa lang dito, di ba? Ano ba yung mga bagay, yung mga impormasyon na nakuha nila? Syempre, di ba? Mga number one, when it comes sa mga paglalakad ng papel, napakadali na para sa kanila na malaman yung mga bagay-bagay na ano ba yung requirements, ano ba yung mga dapat mong lakarin, or ano ba yung mga dapat mong ipasang papel when it comes sa mga ano. Although sabihin natin may agency, nandiyan naman yun eh. Hindi naman lang wala yun, yun talagang tumulong sa atin. Pero syempre, bago ka pa dumating sa point na nakaano ka dun sa mga agency, nakakuha ka ng impormasyon, nakakuha ka mismo ng impormasyon sa sarili mo by your own research, na nalalaman mo lahat ng mga bagay-bagay dito sa Canada. So ayun, katulad yan, nung 10 years ako, kwento ko na lang din nung dumating ako dito, wala naman talagang mga YouTube pang ganyan. Wala pa tayo napapanood na ano ba yung mga bagong pathway, yung mga ganyan ba, yung mga requirements, yung mga rules ng Canada. So, sa mga pag-a-apply, ano ba yung mga SINP. Actually, yung mga ayan, nalalaman lang natin dati sa agency. Nalalaman ko lang yun, based on my experience sa agency natin. So ngayon meron na, marami na. Kahit na sabihin natin, nagpaplano ka pa lang pumunta dito sa Canada, punta ka lang sa YouTube, i-research mo lang ano ba yung mga nandyan. Siyempre, nagpapasalamat din ako kahit nasabihin natin tapos na ano ko na yung ano ko dito, na kumbaga nalagpasan ko na lahat ng pagsubok na yun. Nagpapasalamat din ako doon sa mga YouTuber natin dito sa Canada na nagbibigay ng impormasyon sa mga papeles na nakakatulong sa mga kapwa nating Pilipino. So yun lang, yun yung mga bagay na wala tayo noon, na ngayon pag inano mo na, malalaman mo na agad lahat. Tapos yung mga buhay nila sa Canada, malalaman nyo na, yung malalaman nyo na agad na parang pagdating nyo pa lang dito, alam nyo na pagdating nyo dito sa Alberta, pagdating nyo ko sa mansulok ng Canada or sa Saskatoon is ganito pala yung lugar ng Saskatoon, ganito lang pala siya, meron siyang, alam mo yun, gano'n kasi usual tayo ngayon pag yung ibang mga nag-a-apply ngayon is parang tinitingnan na agad nila, although sabihin natin na hire na sila, on process na yung papel nila sa Pilipinas, is ngayon sinesearch na nila ano bang meron dito sa probinsyang pupuntahan nila o sa city pupuntahan nila, na nandito meron bang, kumbaga pasan, syempre hindi naman lahat ng lugar is parang, yung iba kasi mga liblib talaga yung mga probinsya. Katulad dito sa Saskatoon, sample ko na lang, pagdating niya dito sa Saskatoon, meron bang malapit na ospital, meron bang mall, meron bang pasyalan, alam mo yung mga nire-research mo na magkano ba yung renta ng bahay dito sa probinsyang ito, kasi hindi naman pare-parehas yung rental ng mga bahay dito. Mas mura doon sa mga katulad nito sa Saskatoon, mas mahal sa mga big city. So nagkakaroon na sila ng idea ngayon, kaya sobrang napakaswerte nila na napaka-efficient and then napaka-madali na lang para sa kanila na malaman lahat ng bagay-bagay dito sa sa mga lugar na pupuntahan nila. Kaya yun dapat nating kumbaga sa akin parang pagpapasalamat mo na rin, napaka na sa madali na, hindi na yung parang pagdating mo dito, sasabi nga nilang na parang magsisimula ka from the scratch. Magkaiba yung magsisimula ka from the scratch na wala kang idea na kahit ano, Not like na pagdating mo dito, although magsisimula ka, magbaback to zero ka, pero knowledgeable ka na.
Yun ang pagkakaiba. Knowledgeable ka na pagdating mo dito. Alam mo na kung anong meron dito, kung ano ba yung mga pasikot-sikot o diskarte na pwede mong gawin. Tapos ang gagawin mo pa ngayon, kadalasan ngayon ng mga ano dito, pagbago ka, mas maganda rin makinig ka sa mga matatanda o mga matatagal na dito. Kasi para sa akin, based sa aking from ako nung dati ako, nakikinig ako dun sa mga matatagal na dito. Kasi number one kasi mga kamamo na magiging problema mo dito pag dumating ka sa Canada at wala kang alam, baka ang mangyari sa inyo yung mga bagay na nangyari na nagkamaling diskarte yung mga taong dumating dito na nauna na. Number one, although sabihin natin conforme pa rin sa tao yun na kung paano ang diskarte nila sa buhay, pero syempre iba pa rin kung hindi naman natin alam kung lahat ng bagay o lahat ng tao ay alam yung ganitong way. Katulad yan, yung diskarte mo pagdating mo na dito. So ano ba yung mga bagay na dapat mo isaalang-alang pagdating mo dito sa Canada? Number one mga kamamaw, hindi ko lalahatin na based dun sa, di naman natin lahat, pero sigurado merong mga bagay na nangyari na hindi pa alam ng ibang tao. Katulad nito, sa paggamit natin ng credit card. Syempre hindi naman lahat ng nasa Pilipinas na dumating dito is parang sagana ba ang buhay sa Pilipinas. Syempre may ibang katulad ko, ako aminin ko na, hindi naman tayo mayaman sa Pilipinas. Nung dumating tayo dito, nagkaroon tayo ng credit card. Ayan, syempre nagka-credit card ka dumating ka sa point na, uy, bago sa akin to, na parang kahit magkano gastusin natin, kahit magkano ang gamitin natin sa credit card is okay lang. Wala namang problema doon sa paggamit mo ng kasi sa'yo naman yun. Pero what I mean to say is like, if kung malalaman mo na agad yung way o diskarte para maayos mo yung plano mo pagdating mo dito sa Canada, kasi syempre marami kang way ang pagkakasunod-sunod bilang base sa aking experience. Syempre pagdating mo dito work permit ka, 'di ba? Automatic siya, work permit, tapos maglalakad ka ng application for SINP, di ba? And then apply ka ng permanent resident mo. And then mapi-PR ka. And then magiging citizen ka. So syempre, by siya, pagkakasunod-sunod niya, number one mga nangyayari, basically nangyayari dito sa Canada pag dumating ka. Syempre ano ba yung mga dapat mong parang tatawag nating investment or yung mga bagay or necessity na dapat meron ka pagdating mo sa Canada. Number one, sasakyan. Siyempre, magkakaiba tayo. Yung iba, automatic kasi ginagawa nila, bibili na ng sasakyan. Kailangan naman talagang gamitin. Kailangan talagang bumili. Pero ang point, para sa akin para at least medyo lang din kayo. Kung sa tingin nyo yung sinasabi kong ito is makakatulong sa inyo, hindi go. Kaya ang ginagawa natin yung vlog natin. Pero kung hindi naman at kaya nyo naman, nasa sa inyo pa rin yun kasi kayo naman ang gagastos niyan. So pagbili mo ng sasakyan, bibili ka ng brand new. So pag bumili ka ng brand new at bago ka pa lang dito, tas na PR ka, sabihin natin PR ka, ang tendency doon, conforme sa estado ng trabaho o buhay mo dito ngayon, kung nandito ka na, is paano ka kukuha ng bahay kung may brand new kang sasakyan, di ba? Oh no! Siyempre, mahihirapan ka mag-apply or mahihirapan ka ma-approve ng application mo sa bahay kung may brand new kang sasakyan. Automatic kasi yun, kasi yung binabayaran mo sa sasakyan, sisilipin nila, yung titingnan nila yan. So ngayon, kung sa tingin nila yung sinusweldo mo ay hindi sapat, paano ka nila ma-approve, diba? Kasi may sasakyan ka. Pero kung wala kang sasakyan na binabayaran monthly, baka may point pa na ma-approve ka ng bahay. Yun lang yung sinasabi ko na gusto ko kasing i-share. Kasi ang sa akin kasi is ayokong dumating din yung point kahit sabihin mo hindi natin kamag-anak yung mga yan. Pero para sa akin, Pilipino yan, Pilipino ako. Kaya sinishare ko yung mga ganitong story. So kailangan mo talagang ganun pag-isipan mo na baka pwede mo ng second hand lang muna. Huwag ka munang sumabay. Kasi hindi mo mawawala yung ibang tao na sumasabay porke naka-brand new yung isa, kailangan mo din brand new din. Siyempre parang sinasabi nga nila parang kailangan maging mayabang ka. Parang ganun. Parang in reality parang kailangan maging mayabang ka. Kung mayabang siya, dapat mayabang ako. Parang ganun ang point ko. Pero siyempre, nasa sa inyo pa rin yun. Hindi ko naman kayo pipigilan doon. Ang akin lang is kung ang sinasabi kong ito is baka makatulong sa inyo na parang, ay oo nga pala, dapat pala ganun ang gawin natin. Kuha muna tayo ng lumang sasakyan, apply muna tayo ng bahay. Kasi pa nakapag-apply ka na ng bahay at nakakuha ka na ng bahay dito sa
sa Canada, automatic na yan, makakapag-apply ka na ng sasakyan. Pero kung unahin mo yung sasakyan, medyo tagilid ka, mahirapan kang ma-approve sa pag-apply ng bahay, lalo na sa estado ng trabaho mo. Kaya inang inaano ko sa inyo na pag-isipan nyo rin munang mabuti. So hindi naman kasi mawawala kasi talaga yun. Malamang dito sa vlog na to pag nabasa, bakit ba pinapakailaman pera naman namin. Opo, pera nyo naman yun. Hindi ko naman kayo inaano dyan, sariling diskarte nyo yun. Ang sa akin lang, sinasabi ko lang sa inyo, baka sakaling itong sinasabi ko is more on maging mas mapaayos pa yung diskarte nyo. Paano nyo pagkakasunod-sunod yung mga bagay na gusto nyong gawin para makamit nyo yung mga pangarap nyo dito sa Canada. Okay mga mama, pasok muna tayo. Wala ng panahon ngayon Nakapag-promise din tayo sa mga alaga natin. Dinouble check ko na yung weather bukas. So may papasyal natin sila Legend sa tanghali. Mamaya tuloy natin yung kwentuhan natin, di ba? Interesting yung pinag-usapan natin, maraming nakaka-relate. Ayan, kain na ng mga kamamo. Ayan, yung binili natin na century tuna. Pag hindi nakapagluto, ito gagawin natin. Diet. Ayan mga kamamo, binilisan ko lang yung kain. Tsaka hindi naman nakapag-vlog dun sa maraming naka-break time baka mag-work sila. Ito pag pinaglalaban ni Kamamo, ang daming sinasabi. At tinapos ko muna. So ayan, dito tayo, tambay tayo. Yan, tuloy natin yung kwentuhan natin. Actually mga kamama ko, dito tayo sa may upuan doon para ano lang talaga, mas maganda talaga na may papayo ko lang mga kamama ko. Kung sakaling mapupunta kayo, kahit saan mang sulok ng mundo kayo makarating, lagi huwag nyo kakalimutan yung spread yung love, saka yung hate, no hate. So mas maganda yung mapapatunguhan mo kung marunong kang makisama sa mga tao dito. And then ano pa ba natin, yung credit score. Yan, number 1 yan mga kamamaw sa mga di nakakalam. Dito sa Canada, yung credit score, napakahalaga niyan. Kaya kung simula pa lang, pagdating mo pa lang dito, mas maganda, alam mo na paano mo diskartehan yung paggamit mo ng credit card. Kasi kung dumating ka sa point na katulad namin, late na rin namin nalaman yung mga discarding ganyan. Kasi kadalasan kasi talaga, sabi ko nga sa inyo, maganda ang pagkakataon doon sa mga bagong dating kaysa sa mga luma. Kasi nung bago kami, hindi pa masyadong naituturo yan, o yung may mga taong naglalakas loob na i-share sa inyo yung mga ganyan. Kadalasan talaga magugulat ka na lang, diba? Kamuntay ka ba So yun nga mga kamay, ko lang, hindi lahat ng mga bagay natututunan mo agad ng mga panahon namin. So ngayon, napakaswerte nyo kung may mga nagtuturo sa inyo ng mga diskarte na ganda yan, katulad nga yung sa credit score, natuturuan kayo ng maayos. Magpasalamat kayo dahil hindi na kayo darating sa point na yung kami late na, para bang late na bago namin nalaman, nagkaroon kaming idea kung paano ang tamang diskarte sa pagpapaano sa credit score mo. Dahil kung sakaling may mga applyan ka dito, malaking bagay kasi yun yung credit score. Kaya ayun, be thankful kung pagdating nyo dito alam nyo na paano gawin, tsaka magaling kayo. Hindi lang thank you sa nalaman nyo idea, magaling kayo kung dun pa lang, simula pa lang inalam nyo na. Saludo sa inyo. Magandang kakahinat yan yung pagdating dito. And then when it comes naman dito, singit ko na lang dito mga kamamaw, alisin nyo yung para bang tinatawag na yabang. Hindi sa lahat wala akong pinapaano dito, in general to mga kamamaw. May mga kasi na talagang nakakahiligan na kailangan brand new lahat, ganto lahat. Kailangan bago lagi ang sasakyan, after 3 years palitan yung sasakyan. Although syempre pera nyo naman yun, hindi naman ako pinapakailaman yung discarding yun Pero eventually talaga kahit minsan kahit ako sarili ko, guilty ako na parang na minsan bumili din tayo ng bagong sasakyan. Pero yung sasakyan na binili ko naman nun is may may dahilan bakit ko binili yun.
So bumili nga tayo ng bagong sasakyan dati, tapos ayun, hindi naman natuloy yung plano. Basta may planong ganun na nangyari, na hindi dahil binili natin yung sasakyan is parang gusto mo magpa-impress sa mga tao. Hindi mo kailangan magpa-impress. Huwag mong gawing dito, basihan ang estado ng isang Pilipino dito, ibang tao, at gagawin mong parang makikipagkompetisyon ka. Huwag mong gagamitin yung ganung salitang nakikipagkompetisyon ka sa kanila. Hindi mo kailangan makipagpayabangan kung sila, sabihin natin, in short, na mayabang sila, gusto nila yun, hayaan mo sila. Huwag mo silang anuhin na porke papatulan ba na, porke ganito sila, bumili sila ng ganito, bibili ka rin. Kasi sa ano pa rin yung kung kaya mo. Huwag mong ipipilit ang sarili mo sa isang bagay na pagsisisihan mo lang din. Yun, tapos ito sisingit ko na lang din para din to sa mga ano actually hindi ko pa na iba-vlog to, pero kumbaga ba sa akin, hindi naman ako perpektong ama, hindi ako perpektong magulang. Ang napapayo ko lang din kasi minsan may mga nakikita rin tayo dito na mga pamilyado. Siyempre lahat iba-iba yung way of nila, parenting nila sa mga anak nila Para sa akin, tsaka sa mga na rin na mga, alam mo yung mayayaman talaga, yung mga bilyonaryo talaga, yung mga big time talaga na tao. Alam mo yung payo nila pagdating sa mahilig din ako makinig ng mga ganung yung mga mensahe nila, totoo talaga, na parang yung mga anak mo, hayaan mo silang maunawaan nila yung halaga ng pera. Paturo mo sa kanila yung pera, hindi basta-basta napupulot yan, pinaghihirapan yan, even doon sa mga gamit na meron sila. Ituturo nyo sa kanila kung paano nila pahalagahan yung mga bagay. Lalo na siyempre pag nagtatrabaho na o pag graduate na yung anak mo, wag mo daw silang hahayaang nakasandal pa rin sila sa inyo nung nagtatrabaho na sila. Hayaan mo silang i-explore yung buhay nila, na maramdaman nila, maranasan nila na nahihirapan sila, o nahihirapan sila, nandiyan ka, nakaguide ka lang, papayuhan mo lang sila. Pero wag nung tipong parang pag may kailangan o uminda o umiyak lang yung ganito, parang bibigyan mo na agad. Parang pasanay mo sa kanila, kasi para sa kanila din naman yun. Totoo naman talaga na para sa kanila din yung ginagawa mo ngayon. Dahil kung sakaling mawawala ka, paano na sila kung sanay sila na naandyan ka palagi. Kaya maganda rin yung narinig ko na yun, na huwag mong hayaan yung anak mo na parang laging nakasandal sa'yo. Hayaan mo silang mabuhay o tumayo sa sarili nilang paa. Yun lang yung talagang kayo, sabi ko tama. Totoo naman, which is yun naman yung way of thinking ko when it comes sa mga anak ko, na ako hindi ako perfectong tao, pero mahal na mahal ko yung mga anak ko. So gusto ko lang sa kanila is maging maayos ang buhay nila balang araw. And mga mama, medyo na tayo, na minuto na lang uwi na tayo. Tuloy na natin, tapusin na natin tong vlog na to. Ano pa ba yung masasabi natin nito pa? Ang mahalagang bagay is pag dumating kayo dito, masasabi ko iwasan nyo yung bisyo. Yun mga kamama, yun yung pinaka number 1 mapapayo ko sa inyo. Iwasan nyo yung bisyo. Lalo na yung syempre pag nagkamali ka kasi ng diskarte dito mga kamamaw sa Canada, naku, ang hirap mga kamamaw. Darating sa point, may mga kakilala tayo na hindi nila napigilan yung paggastos ng credit card. So pero kasabihan ng sinasabi nila kasi mga kamamaw, parang naging pananaw nung dumating tayo dito. Ang maririnig mo sa mga Pilipino actually is wala ka sa Canada pag wala kang utang. Naging ang pananaw, o parang paano mo sabi, tawag doon, parang kasabihan nila, hindi ka, kung wala kang utang, wala ka sa Canada. Pwede naman, di ba, na wala kang utang pero nandito ka sa Canada. Iyon sana yung bagay na unang target na maisip ng mga taong kakadating lang dito at mga padating dito. Iyon yung pagkakataon nyo, iwasan nyo yun, kasi napakahirap bumangon, lalo na pag yung ang laki na ng utang mo sa credit card mo, ang taas na ng interest. Sobra mga kamama, maraming ganyan dito
na nagkamali sila ng diskarte, which is ito yung sinasabi ko sa inyo na iwasan nyo, na sana itong vlog na ito ay magpamulat din sa mga tao na nagsisimula pa lang dito, yung mga bago pa lang. Huwag nyong gayahin ang mga naging bad habits o mga bagay na maling discarding natutunan natin dito o namin, sabi natin, sama ko na yung sarili ko, namin dito, na kayo ay sana wag kayong maging ganoon, para mas maayos yung mga planning nyo sa buhay, pwedeng sabi natin mapadali ng konti kaysa na ma-stuck ka ng parang katulad niya na parang halos hindi mo na magawa yung mga nasa list mo, bucket list mo na gagawin mo dito, dahil syempre pamilyado ka rin, di ba? Napakahirap nun, lalo yung mga dumating yung pamilya, hindi biro yung gastos na yon. Pag kinuha mo na, solo ka, yung pa dagdag natin, solo ka dito, tapos maayos talaga pag solo ka, ang dami mong ipon, trabaho ko ng trabaho talaga, totoo yun mga kamamo, literal yun. Halos yung mga katulad natin dito sa Canada, pag mga sila pa lang, talagang todo kayod dyan, which is maganda yun kung iyon yung nakakatutunan mo, kasi mamaya parang ang ano dating magsusugal ka lang, alam mo yung ganoon na maling bad habit na nagawa mo, magtrabaho ka, pero pag dumating na kasi yung pamilya mo mga kamamo, ibang usapan na. Hindi lang ikaw ang kumakain dito ngayon, marami na, pati anak mo, pati yung asawa mo, kumakain na kayo. Yung budget mo dati na solo ka sobrang napakalayo sa budget mo na nandito na yung pamilya mo. Kaya yun lang inaano ko sa inyo, na kaya gusto kong i-share, gusto ko lang din mapunta kayo sa tamang diskarte. Kaya nandito ako, binablog natin at pinag-uusapan natin. So ay mga kamamaw, sa mga nanood dito, maraming salamat. Kung may mga kulang pa ako na naipaliwanag dito, o may mga comment kayo sa vlog na ginawa natin, ilagay nyo lang sa comment box at babasahin natin yan. And then shoutout din pala kay Randy Boy. Ayan, nag-comment siya nakaraan sa vlog natin. So maraming salamat mga kamamaw. Sana may natutunan kayong aral. Para sa akin, yung aral na yun is parang isinishare ko sa inyo, dahil may mga bagay din tayong pagkakamaling desisyon sa buhay natin. So maraming salamat, maging masaya tayo at spread natin ang pagmamahal sa buong mundo. Maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.